Okay, welcome back mga kapatid. Okay, breaking news. Nag-resign na si Vice President Sara Duterte sa kagawaran ng edukasyon. Diba? Ngayon lang, mga ilang minuto lang, mga 30 seconds pa lang nangyari. Nakakalungkot man, pero di ba? Kasi maganda yung pamamalakad sa edukasyon ng kagawaran. Mahal niya yung talagang kinalingan niya yung mga bata, yung mga estudyante. Naramdaman natin yung pagmamahal niya doon sa kagawaran. Hanggang doon sa mga bata, naramdaman, alam na naman ng mga teacher yan kung paano niya tinaguy at saka minahal niya yung kanyang posisyon bilang secretary ng DepEd, di ba? Dangan nga lang siguro first year lang talaga dahil unang-una, di ba, Duterte siya, tapos yung kanyang pinaglilingkuran, yung kanyang presidente Marcos, nagkakaroon ng kaunting hidwaan, kaunting salitaan na hindi maiiwasan, di ba? Kasi yung mga kapatid niya nakakapagbigay ng mga salita na labang kay Marcos. Siyempre parang out of delicadeza, di ba? Na siguro panahon na para matagal na rin naman yung dapat nangyari yan. Pero ang nakakalungkot lang kasi doon mga kapatid, kasi nga yung kagawaran ng edukasyon, number 1 siya. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno, siya yung number 1. Kumbaga, trusted ng buong mamamayan yung namumuno bilang sekretary ng edukasyon, si DepEd secretary. Nabigyan siya ng rating na number 1. Sa lahat ng ahensya, siya yung pinakamagandang performance. Kaya masakit man, pero tanggapin natin ang totoo, di ba? Kasi nga wala na. Siguro na napagtanto niya sa tatay niya, sa mga kapatid niya, di ba? Nandiyan pa rin siya kay Marcos. Ibig sabihin, lahat ng pulisiya ng Marcos administration, once na nandiyan pa rin siya sa kagawaran, ibig sabihin, sinusuportahan niya. Pero nakita niya naman yun, di ba? Nagsasalita yung mga kapatid niya, yung tatay niya, laban, bagamat hindi naman laban, nagsasabi lang ng mga ganon, pero out of delicadeza siguro, na pressure na rin Tapos, nasasaktan din siguro siya dahil unang-una, mga mahal niya sa buhay to, yung binibira nung mga tauhan ni Tamba, ni Marcos Jr., di ba? Tatay niya yan, mga kapatid niya yan, di ba? At tinatawag nga, di ba? Better, yung parang, di ba, dugo at dugo, di ba? Pamilya mo yan Siyempre, kahit anong gawin mo, hindi mo maiwasan na masaktan siguro. Pero nakita naman natin yung kanyang binasang resignation, buong puso siya nagpapasalamat. Sa loob ng 2 taon ng panunungkulan niyan, binigyan niya ng magandang reputasyon, yung edukasyon. Bagamat, siyempre, mamimiss ng mga teacher yan. Kasi maganda magpatakbo, may kasamang kwan siya Yung pagiging sekretary niya ng kagawaran, napapasaya niya di ba? Yun yung mamimiss ng mga teacher, mga bata. Sana naman, di ba, yung papalit sa kanya, maging maayos din. Mag number 1 din. Kasi, alam naman natin lahat number 1 yung edukasyon sa lahat ng sangay ng ahensya na tinataguyod ng gobyernong ito. Siya lang yung bukod tangi na sa taas ng rating na ibinibigay ng mamamayan sa kagawaran ng edukasyon. Sino ba namumuno? Di ba? Vice President. Kaso, pressure lang talaga ito. Ako, yung pinapanood ko yung speech niya sa Malacanang, ngayon lang, 30 seconds lang, siyempre, di natin maiwasan. Nakakalungkot din kasi yung vice presidente matino. Kumbaga, yung hangarin niya lang naman mapaganda yung kagawaran ng edukasyon, mabigyan ng magandang edukasyon yung mga kabataan na hindi naiiwanan sa buong Asia, sa mga kalapit bansa natin, di ba? Kasi napag-iiwanan na tayo lalo't sa mathematics, di ba? Ginagawa niya ng paraan yun. Kaso nga lang, siyempre pressure na talaga to dahil nagkakaroon ng hidwaan yung Duterte Marcos. Duterte siya di ba? Yung bagay na ginagawa niya, bagamat maganda yung ginagawa niya, nabibigyan ng kulay. Bakit? Duterte nga siya. Yung mga kapatid niya, yung tatay niya, laban doon sa mga pulisiya ng Marcos Jr. At nakita naman natin yon. Kaya masakit din sa atin na makita yun gano'n kasi bukod tangi lang yung DepEd talaga. Ako, nalulungkot ako personally kasi nga, bukod tangi yung DepEd secretary o DepEd kagawaran na number 1. Mataas yung rating niya sa lahat ng sangay ng ahensya
na nakapaloob sa Marcos administration, yung DepEd talaga yung number 1. Binigyan ng trust rating na talagang mataas. Pumapalo siya ng mga 65% sa mga survey talaga. Lampaso sa Latamba, sa Lamar. Kaya sayang, 'di ba? Kasi kung maganda naman yung pagpapatakbo, pero nandun pa rin yung natin kasi tama lang siguro na mag-resign siya doon kasi nagiging komplikado regarding doon sa mga pamilya niya at saka sa Marcos. Nagkakaroon ng kaunting komplikasyon. Kaya nalulungkot pero ikinatutuwa natin. Bakit? Para malaman niya yung ni Vice President kung talagang saan siya puposisyon. Kasi siyempre nag-uumpugan ng dalawang bato, mga mahal niya sa buhay yun at saka Marcos. Di ba? Ito din tamang panahon para tumama yung posisyon niya kung saan talaga siya tatayo, di ba? Bilang administration siya or opposition, di ba? Ganun lang. Okay mga kapatid, sana yung papalit ka sa Vice Presidente sa DepEd maging maayos din at mag number 1 din. Yun ang susubaybayan natin. Sana mag number 1 din. Okay, God bless. Basta lagi sasabihin natin, salamat po Vice President sa pagmamalasakit mo sa mga kabataan. Okay, thank you. God bless po.